Sumugod ng napakabilis ang mga lizardmen patungo kina Xianbei, habang ang lalaki ay takang-taka dahil ang ating bida ay may kakayahan sa pag-control ng sound. Inatake ng mga lizardmen ang barrier nila hayon at ilang sandali lang ay nasira na ito at nakagat ang ibang kasamahan ng lalaki. Sumigaw si Xianbei at sinabi sa mga kasama na isaaktibo ulit ang barrier, pero paglingon niya sa paligid ay mga patay na ang kanyang mga kasama, sinaksak ng lizardmen ang tiyan ng babae. Sa sandaling sasakmalin na ng lizardmen ang ulo ng babae ay tumingin pa ito kay Hayon habang tumutulo ang luha. Napaupo sa takot si Xianbei dahil sa kaba, at maya-maya pa ay napatikip na lang siya ng bibig dahil hindi niya kinakaya ang trahedyang nararanasan ng kanyang mga kasama. Nakatingin lang si Xianbei habang ang kanyang kasama niyang may sibat ay nilalapan ng isang lizardman. Nahulog ang sibat sa tabi ng lalaki habang ito ay nagpipigil ng kanyang pag-iyak. Tulo ang luha at sipon habang nakatingin sa ating bida sa taas ng puno at humihingi ng tulong kay Kangwo na iligtas siya. Nagmamakaawa ang lalaki sa ating bida na tulungan siya nito dahil nagkamali lamang siya. Binigkas ni Kangwo ang pangalan ng lalaki ang tinabong Xianbei good luck. Galit na galit ang lalaki dahil hindi siya tinulogan ng ating bida. Wala nang nagawa ang galit ng lalaki dahil nilapa na siya ng mga lizardmen, at sa isang iglap ay pinagpistahan ang kanyang katawan. Habang nanunood si Kangwo mula sa taas ng puno ay sinabi ni Kangwo na ang isang evil at dapat labanan ng mas malakas na evil, at ang nakakamatay na intensyon at kailangan tapatan ng mas nakakamatay na intensyon, kasabay ng paglabas ng evil side ni Kangwo na may kasamang mukhang nakakatakot. Pagkatapos ng isang trahedya ng isang grupo ay yumaksyon na si Kangwo at sinunog ang mga lizardmen gamit ang hellfire. Itinigil ni Kangwo ang pagsunod kasabay ng pagbuntong hininga. Madaming bangkay ang nagkali sa kanyang harapan, bangkay ng tao at lizardmen, kaya ginamit na ni Kangwo ang kanyang gluttony para lumunin ang mga bangkay. Ilang sandali lang ay may lumabas na notification mula sa status window ni Kangwo kaya tiningnan niya ito. Ayon sa notification na ang demonic energy stat ni Kangwo ay tumaas ng isa. Ayon sa isang notification na ang kanyang gluttony ay hindi magagamit sa mga pinuprotektahan ng Gaia system. Matapos malaman iyon ay sinabi niya sa sarili na hahayaan na lang niya ang mga yun dahil ang mga players ay pinuprotektahan ng tinatawag na Gaia system. Biglang pumasok sa isip ni Kangwo na gusto niyang makuha ang mga espesyal na abilidad ng mga players gamit ang gluttony. Pero hindi na iyon mahalaga, dahil ang halaga ay ang demonic energy na makukuha niya. Maya-maya lang ay may naglabas na notification at sinabing ang demonic energy stat ni Kangwo ay tumaas na sa 30. Napakumkam si Kangwo dahil ang kanyang demonic energy at mas tumaas pa di gaya ng dati. Ginamit ni Kangwo ang hellfire sa kanyang mga kamay, at natuwa siya dahil ang kalidad ng demonic energy ay mas tumaas pa. Muli niyang kinamkam ang kamay at sinabing kailangan niyang mas mag-level up pa. Dahil hindi na siya makapaghintay sa kanyang third awakening, habang nakatingin sa magic stone sa harapan ng bangkay ng tao. Pinulot niya ang magic stone, at naisip na dahil madami na siyang nahunting na halimaw ay uuwi siya pag nakapang-hunting pa siya ng madami. Sa isang banda, 3 araw ang nakalipas, kumakain ng masaya si Kangwo ng kimchi jjigae na luto ni Sola. Naubos ni Kangwo ang isang puno na kimchi dahil napakasarap noon. Nagtanong si Sola kay Kangwo na kung pupunta ito sa gate para mag-hunt ngayong araw. Sumangayon naman si Kangwo, at sinabing babalik din siya bago mag-dinner. Salaysay ni Sola na wala ng pahinga ay Kangwo sa pag-hunting. Habang nagsisilin ng mainit na tubig sa tasa ay nagtanong ang ating bida kay Sola na kung kailan matatapos ang klase nito. Sagot ni Sola na sa tingin niya ay makalipas ang 5 araw. Ayon kay Sola na magpupunta siya sa gate para mag-hunt ng goblin para mag-level up. Dagdag pa nito na gusto kitang makamit ang second awakening. Sabi ni Kangwo na sigurado siya na makakamit iyon ni Sola. Bago umalis si Kangwo ay binigyan siya ni Sola ng isang tasang tea dahil wala ito halos pahinga. Laking pasalamat ni Kangwo sa dalaga, habang napapaisip na talagang anghel si Sola. Maya-maya pa ay may naalala si Sola na balita tungkol sa gate. Dahil may narinig siyang mga usap-usapan, kaya pinag-ingat niya si Kangwo sa loob ng gate. Ayon sa dalaga na ang cow players ay pinipiki ang kanilang rank para mang-atake ng ibang players. Sa loob ng gate ay naalala iyon ni Kangwo habang sinusunog ang mga lizardmen gamit ang hellfire,
naisip niya na kaya may mga sabi-sabing iyon ay nang dahil sa mga bastardong Andres. Naalala ni Kang Wu ang araw na huli siyang ng hunt at walang nakakita ng pangyayari noon. Sa mga katawan na nakahandusay, kung titingnan iyon ay parang pinatay ng mga lizardmen, at sa sandaling siya ang tinutukoy na cow players ayon sa mga sabi-sabi ay wala dapat siyang ikabahala. Matapos patayin ng mga lizardmen gamit ang Hellfire ay ginagamit niya ang kanyang gluttony para lamunin ang mga katawan ng mga ito. Habang ginagawa niya iyon, naisip niya na kailangan niyang maghanda para sa wala, pero sa ngayon ay ang pag-level up na muna niya ang kanyang aasikasuhin. Maya-maya lang ay may lumabas na notification at sinabing nakarating na siya sa level 20. Naglabas pa ang notification na nabuksan na ang ikatlong awakening niya. Dahil sa kanyang ikatlong awakening ay mas lumakas pa ang kanyang magic. Nilabasan niya ang kanyang power of Hellfire at mas lumakas pa ito. Masaya ang ating bida dahil sa tuwing makakamit niya ang kanyang awakening ay ang silyo ng Myriad Demon Gate at humihina at ang demon energy ay tumatagas sa sira ng mahinang silyo. Maya-maya pa ay napatingin siya sa bandang ibaba matapos makita na ang kanyang gluttony ay kinakain ng magic stone mula sa lupa. At ilang sandali lang ay natutunaw ang magic stone sa bibig ng gluttony. Naglabas ang notification sa kanyang window ang tungkol sa kanyang third awakening special ability. The Demon Who Desires Magic, na may rank na A. Ang epekto nito ay makaka-absorb ng magic sa loob ng magic stones para ilipat bilang demonic energy. Namangha si Kang Wu at napasabi ng hindi na masama, dahil mas marami siyang nakuhang demonic energy mula sa magic stone. Maaaring na siyang maka-absorb ng demonic energy ng double at mas mabilis. Habang ang gluttony ay patuloy lang sa paglamon sa bangkay ng mga lizardmen. Matapos noon ay naisip ni Kang Wu na isusuko muna niya ang pagkita ng pera gamit ang magic stones, dahil marami naman siyang kinitang pera noong nakaraang naghunt siya. Gusto pa niyang subukan ang bago niyang abilidad kaya hinubad niya ang kanyang kasuotan at ibinalot sa biwang. Nagbuntong hininga si Kang Wu at naghanda para tumalon. Maya-maya lang ay ginamit niya ang kanyang Magic of Sky, at nagtingin-tingin sa paligid at sinabing wala siyang makitang boss ng mga lizardmen. Lumilipad si Kang Wu sa ere gamit ang kanyang Demon Wings, habang iniisip na gusto niyang i-absorb ang Magic Stone ng mas mataas na rank na lizardmen. Nadismaya si Kang Wu dahil wala pa siyang sapat na demon energy para gamitin ang kanyang mga pakpak at makalipad. Maya-maya lang ay nakuha ang kanyang atensyon ng isang boses na kanyang narinig. Sa isang banda may isang lalaki na dumudugo ang bibig habang galit na binibigkas ang pangalang Taeso. Ang lalaking may pulang buhok na si Taeso ay tinawag ang lalaki na Muscle Pig Bastard at sinabing siguradong malakas ito. Sa isang banda ay nakamasid lang si Kang Wu. Napaisip siya na kung anong nangyayari dahil hindi iyon normal na sitwasyon. Sa tabi ng lalaki ay may isang bata na duguan ang ulo at nakahandusay. Sinigawan ng lalaki sina Taeyo na kung bakit ng mga ito inaatake ang sarili nitong kamiyembro. Galit ang isang lalaki dahil malakas ang boses, sabi ng may pulang buhok na paano kung masakit nito ang mga lizardmen. Napagtano ni Kang Wu na ang mga tao palang ito ang tinutukoy na cow players, ang nagpapanggap na mahina at inaatake ang ibang players. Sumugod si Teo at inatake ang kalasag ng lalaki kaya tumilapon ito palayo. Galit na galit ang lalaki, kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kalasag at itinusok sa lupa. Sabay gumamit ng kapangyarihan at nilagay sa kanyang kalasag, para mapalakas ang kanyang dip-in sa laban sa dalawang bandido. Sabi ni Teo na nakapag-awaken ito ng high-rank special ability. Pero hindi pa nito nakakamit ang ikatlong awakening kaya hindi ito mananalo sa kanilang dalawa. Pinagpawisan ng lalaki habang nakaaktibo ang kalasag. Didilaan ni Teo ang kanyang sandata at sinabing tapusin na nila. Tanong ng kasama nito na kung alam nito na hindi nito kayang patayin ang lalaki. Sagot ni Teo na alam niya iyon. Habang nakatago napatanong si Kang Wu na kung hindi kayang talunin ng dalawa ang lalaki, matapos marinig ang usapan. Kaya nag-ante na lang siya sa mangyayari habang nakatago. Naisip ni Kang Wu na naguguluhan siya sa kung ano ang nangyayari. Naalala ni Kang Wu na ang malaking lalaki ay ang nakilala niya matapos niyang pumasok sa gate noon. Sabay napaisip kung tutulungan niya ang lalaki. Sinabi ni Teo sa lalaki at tinawag na baboy na itaas nito ang kalasag nito dahil magiging masakit ang kanyang gagawin. Maya-maya lang ay may kakaiba siyang naramdaman na parang familiar na bagay.
Kaya bigla siyang tumayo at pumunta sa tabi ng malaking may hawak na kalasag. Napansin ni Kang Woo na may nakalagay na demonic energy sa sandata ni Tayo, sabay napaisip na kung sino ang bastardong ito. Nagtanong si Tayo sa ating bida kung sino ito. Sabi ng isa na napaka-malas ng ating bida. Napaisip ang malaking lalaki na nakita ni Kang Woo ang lahat pero hindi man lang ito tumakbo palayo, at napatanong na kung ito si Kang Woo. Tugon ni Tayo na hindi naman nila kailangang kunin ng buhay ang mga taong iyon, sumangayon lang naman ang kasama nito. Ngumiti ng pademonyo si Tayo na may masamang balak sa dalawa. Inihanda niya ang kanyang sandata na may demonic energy at biglang sumugod sa ating bida para paslangin, habang sumisigaw na kailangan niyang hatiin si Kang Woo para makuntinto ang kanyang puso. Nang akmang tatamaan na si Kang Woo ay binigwasan lamang niya ng isang sampal so Tayo ay bagsak agad ito. Nagtaka ang isang lalaki sa sinapit ng kanyang kasama dahil hindi niya inaasahan na mangyayari iyon kay Tayo. Latag si Tayo tulo ang laway sa isang bigwas lang. Nagtanong ang kasama ni Tayo na anong ginagawa nito. Nagpapaliwanag pa si Tayo sa kasama niya, pero di niya alam na palapit na si Kang Woo kaya binigwasan na naman niya ng isang sapak sa mukha. Napapangiwi na lang ang lalaking may kalasag sa nakikita. Pinagsasapak ni Kang Woo si Tayo, kaya galit na umaksyon ang isang lalaki para atakihin ang ating bida. Nang akmang tatamaan na si Kang Woo ay ginamitan niya ng power of destruction ang lalaki, kaya tumilapon ito sa puno at napasukan ng laway sa sakit ng atakeng natanggap mula kay Kang Woo. Hinawakan ni Kang Woo ang ulo ng bogbog na Tayo, sabay sinabi na may gusto siyang itanong dito. Tinitigan niya ito gamit ang mapupulang mata. Tinanong ni Kang Woo kung saan nakuha ni Tayo ang demonic energy nito. Imbis na sumagot ay minura pa nito ang ating bida, kaya sinubsob siya ni Kang Woo ng napakalakas sa lupa. Matapos ang malakas na pagsubsob sa mukha ng lalaki, hinailan niya ang buhok nito paangat at sinabing sumunod ito kaagad. Muling inulit ni Kang Woo ang ay at tinanong ang lalaki kung saan nito nakuha ang demonic energy. Mabilis namang sumagot ang dagwang lalaki na hindi niya ito maaaring sabihin sa ating bida. Kaya't ginamit ni Kang Woo ang kanyang demonic power na power of dread. Isang napakalaki, may 3 mata at nakakatakot na demon ang nakikita ng lalaki sa ating bida. At nang di na nito kayanin ang takot, mabilis itong napasigaw at umamin. Puno ng takot at pautal na sinabi ng lalaki na ang demonic energy ay mula sa kanilang guildmaster. Pagkarinig niyon, malakas ding nagsalita ang kasamahan nito at galit na sinabing tumahimik ang lalaki. Napalingon naman ang lalaking kausap ni Kang Woo sa kasamahan nito, nakasalukuyang nasa tabi ng puno at matalim na nakatingin sa kanila. Nakaramdam naman ng inis ang ating bida, kaya't mabilis siyang nagpakawala ng atake direkta sa lalaki, na tumama sa mukha nito na naging dahilan ng pagbagsak nito at mawala ng malay. Matapos iyon muling hinarap ni Kang Woo ang lalaking kausap, saka tinanong kung anong pangalan ng guild na tinutukoy nito. Agad namang sumagot ang lalaki na ito ay ang Angras Guild, sinabi pa nito na ang kanilang guildmaster ay gumawa ng ritual, saka ibinigay sa kanya ang kapangyarihan. Muling nagtanong si Kang Woo kung anong ritual ang tinutukoy ng lalaki, ngunit nag-aalinlangan itong sumagot, kaya hinawakan ni Kang Woo ang mukha nito saka may pagbabantang sinabi na hindi ito makatanda. Muli itong ginamitan ni Kang Woo ang kanyang kapangyarihan upang pahirapan ang lalaki. Nang akma nang sasabihin ng lalaki ang nais marinig ng ating bida, biglang bumula ang bibig nito at tumirik ang mga mata, kasunod ang pagsabog ng dugo mula sa jibig nito. Parang nandidiri naman ang ating bida habang pinagmamasdan ang bangkay ng lalaki. Pumasok agad sa kanyang isip na maaaring nilagyan ng maliit na device ang lalaki, upang hindi ito makapagbigay ng kahit anong impormasyon patungkol sa ritual. Pinagmamasdan lang ng ating bida ang lalaki nang tawagin siya ni Teso, at tinanong kung siya ba si Kang Woo. Sumagot naman ang ating bida at sinaing siya nga si Kang Woo. Habang nag-uusap ang dalawa nagising naman ang lalaking kasama ni Teso na si Taeyeon. Nang mapansin ni Teso si Taeyeon, agad niyang ipinakilala dito ang ating bida at sinabing ito ang nagligta ng kanilang buhay, sabay turo sa kinaroroonan ni Kang Woo. Nagsalita si Teso at sinabi kay Kang Woo na inakala niyang nasa Erang Gate ang ating bida. Sumagot naman si Kang Woo na naroon lang siya sa kaunting panahon. Nang marinig ito ni Teso agad niyang napagtanto na hindi baguhang player si Kang Woo, kaya pala noon ay tinanggihan sila nito sa kanyang alok. Agad na nagpasalamat si Teso sa ating bida,
Saka sinabing kung hindi dahil Kang Wo ay wala na sila ngayon, saka malawak na ngumiti. Nagpasalamat din ang kasamahan ni Teso na si Taeyeon sa ating bida. Nagpahayag naman ng kasiyahan si Teso na muli silang nagkita ni Kang Wo, at natutuwa itong malaman na high-level player ang ating bida, dagdag pa nito na makakabayad din siya sa favor na binigay ni Kang Wo. Napangiti naman ang ating bida matapos siyang kamayan ni Teso. Matapos ang kanilang masayang batian, muling nabalik ang kanilang pansin sa dalawang lalaki taga-Angras Guild na nagtangka sa buhay ni Teso at Taeyeon. Pinagmasdan ito ni Teso sa kasinabing ito ay mga cow players, kaya't agad niyang kinuha ang kanyang smartphone, at sinabing kailangan may report ang pangyayari sa Hwarang Core. Ayon kay Teso ang Hwarang Core ay grupo ng player na hawak ng government, na siyang mag-iimbestiga sa ganitong mga kaso. Napahawak sa baba si Kang Wo at malalim na nag-isip, saka tinawag si Teso at sinabing huwag munang i-report ang nangyari. Natigilan naman si Teso nang marinig ang utos ni Kang Wo, kaya't mabilis na idinagdag ng ating bida na siya na ang bahala sa Angras Guild. Wala namang kahit anong pagtutol si Teso sa sinabi ng ating bida, at sinabing kalimutan muna nila ang mga naganap doon. Pagkasabi nito, ikinagulat ni Taeyeon at Kang Wo ang biglaang pagluhod ni Teso sa harapan ng ating bida. Malakas na sinabi nito na isa na siyang tagasunod ni Kang Wo at nais niyang tumulong dito na pagbayarin ang Angras Guild sa kanilang ginawa. Malakas nitong tumatawa, habang sinasabi na dapat pagbayarin ang mga nagkasala gamit ang sariling kamay, dagdag pa nito na ito ang gawain ng ating bida na para bang mga napapanood niya sa pelikula. Sinabi din nito na mahilig siya sa mga pelikula. Seryoso namang nakatingin sa kanya si Kang Wo, habang hindi makapaniwala sa sinasabi ni Teso. Nakaluhod pa din si Teso nang ituon nito ang kanyang kamay sa lupa, saka sinabing na in love siya sa pamamaraan ni Kang Wo, kaya't nais niyang sumama sa journey nito upang makabayad sa kabutihan nito sa kanya. Nang marinig ito ng ating bida napangiti siya, at muling pumasok sa isip ang alagad na si Balak. Nasabi niya sa isip na magkatulad ang dalawa. Agad ding tumungo si Taeyeon at nagpasalamat kay Kang Wo at Pasiga na sinabi na isa lang siyang hamak na Edo Dakbong o isang bandido sa ngayon, ngunit darating ang araw na makakabid siya sa kabutihan ng ating bida. Inakbayan ni Teso si Taeyeon at malakas na sinabi nito na, kung nais niyang makabayad sa kabutihan ni Kang Wo bakit kaya hindi sila lumikha ng isang team. Napapaluhan naman si Taeyeon dahil sa narinig, dahil ang isang bandido na gaya niya ay walang gustong tumanggap. Kaya't nasabi niya kay Teso na natutuwa siya sa naisip nito habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ngunit agad ding sinabi ni Taeyeon na wala pa siyang kayang gawin at isa lamang siyang pasanin ni Teso. Hinawakan naman ni Teso si Taeyeon sa balikat at binigyan ng mga salita na magpapalakas ang loob nito, habang si Kang Wo ay tahimik na nakatingin sa dalawa. Matapos mag-usap nagpaalam na si Taeyeon sa dalawa at agarang umalis. Malalim namang nag-iisip si Kang Wo na magandang may mga taong may utang na loob sa kanya, ngunit napapaisip kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Matapos mag-isip tinawag niya si Teso at itinanong kung nasa anong level na ito. Sumagot naman si Teso na siya ay nasa level 12 at naabot na ang kanyang second awakening hindi pa katagalan. Sinabi din nito si rank siya nung kanyang first awakening, kaya't na level up lamang siya sa pamamagitan ng paghunting. Namangha naman si Kang Wo dahil sa mga narinig. Ngunit lalo siyang napahanga nito nang tanungin niya kung ano ang rank nito ng second awakening, at sabihin nitong siya ngayon ay nasa A rank. Hindi inaasahan ni Kang Wo na ganoon kataas ang potential ni Teso, kaya't muli siyang nagtanong at sinabing bakit hindi ito sumasali sa mga guild. Sumagot naman ito na hindi pa niya noon napapag-iisipan kung saang guild sasali, ngunit ngayon ay mas lalong hindi na niya ito iisipin, dahil ayon kay Teso ay nakapagdesisyon na siyang maging tagasunod ng ating bida. Muling tumahimik si Kang Wo habang nakikinita ang alagad niya sa hell na si Balak sa katauhan ni Teso. Ayon sa nabasa niya ang mga player na nakatanggap ng A rank sa second awakening, ay higit na magiging malakas sa ika-third or fourth awakening nito. Naisip ni Kang Wo na malapit na din si Sola sa kanyang second awakening, kaya't matapos ang mahabang oras ng pag-iisip sinabi niya kay Teso na tinatanggap na niya itong maging kasama. Tuwang-tuwa naman si Teso dahil sa narinig at agad nagpasalamat, saka hiniling kay Kang Wo na magpalitan sila ng number upang madaling makontak ang isa't isa. Pumayag naman si Kang Wo sa mungkahi ni Teso at inilagay ang kanyang number, maging ang number ni Sola sa cellphone ni Teso,
saka sinabing meron siyang ipag-uutos dito. Kumikinang naman ang mga mata ni Teso at sinabing sabihin lang ng ating bida at susundin niya agad. Sinabi ni Kang Wu na may kilala siyang malapit na sa Second Awakening, gusto niyang ipaalam dito ni Teso ang kanilang binubuong partido, at magkasama silang mag-level U. Sinabi din ni Kang Wu na ang babae ay mula sa healer class sabay abot ng selpa na kapit niya. Matapos ang usapan nila sinabi ni Kang Wu kay Teso na maaari na itong umalis, upang masimulan na ang iniuutos niya dito. Nang papaalis na si Teso napansin ni Kang Wu na may malay na ang kasamahan ng lalaking namatay kanina. Mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan nito at sinakal ng mahigpit. Sinabi ni Kang Wu sa lalaki na may mga gusto siyang itanong at pinagbantaang huwag magsinungaling, tumanggaw naman ito bilang sagot kaya dahan-dahan siyang binitiwan ng ating bida. Naglakad naman papaalis si Teso at naiwan si Kang Wu kasama ang lalaki. Paubo-ubo ang lalaki nang matanggal ang pagkakasakal sa kanya ng ating bida, na agad itinanong kung ano ang pangalan ng lalaki. Sumagot naman ang lalaki na Cheolho ang kanyang pangalan. Mahinahon na muling nagtanong si Kang Wu kung bakit kailangang buhay ang player na mahuli ng mga ito. Sumagot naman si Cheolho na hindi niya matindaan, at dahil ang ating bida ay may mahabang pasensya, agad niyang sinipa ng malakas sa mukha si Cheolho. Sa sobrang lakas nito ay tumilalon ang lalaki, nang makitang papalapit muli si Kang Wu sa kanya takot na takot siyang nagsalita at umamin. Napakapit siya sa kanyang ulo na animoy baliw, saka malakas na sinabing kailangan nilang mahuli ng buhay ang player upang ayalay ang mga ito. Pagkarinig nito binitawan niya ang lalaki sa kasandaling nag-isip. Nasabi niya sa isip na mas baliw pala ang mga iyon higit sa kanyang inaakala. Saka naalala na ang Angras Guild din ang binanggit ng siraulong si Han Taeyan. Matapos mag-isip na pangiti ang ating bida na para bang may magandang pinaplano. Tinakpan ni Kang Wu ang bibig ni Cheolho saka pinakita dito ang malademonyo niyang aura, nakatitig ang lalaki sa kanya nang sabihin niyang meron siyang pabor na hihilingin dito, habang bakas ang malademonyong ngiti.